Ang kumpletong Tagalog recap ng The Witcher Season 1 mula Episode 1 hanggang 8 ang mapapanood yung Tagalog recap sa video na ito mga Juan. Kung napanood nyo na ang Episodes 1 to 4 ay maaari kayong dumiretso sa panonood ng Episodes 5 to 8 mula sa gitna ng video, mag-relax na at mag-enjoy sa ating astig na Tagalog series recap at simulan na natin. Ang layunin ng channel na ito ay upang mas maunawaan sa Tagalog at mas ma-enjoy ng marami ang mga paborito nilang pelikula at mga palabas sa maiksing oras lamang. Wala po kayong mahanap ng mga full movie sa channel na ito dahil labag po ang mga ito sa patakaran ng YouTube nang walang hinahawakang copyright. Si Princess Cirilla ay nakikipaglaro sa lansangan nang dumating ang mga kawal at dinala siya sa kastilyo ng Cintra. Kasama si King East ay dumalo sina Ciri sa seremonya ni Queen Calanthe sa pagtanggap ng reyna ng mga bagong kawal ng kastilyo. Pagkatapos ay nagdaos ang reyna ng malaking selebrasyon ngunit ilang saglit lang ay binalita sa kanya ng isang kawal na papalapit na sa kaharian nila ang imperyo ng Nilfgaard. Napagdesisyon na naman ni Queen Calanthe na harapin ang Nilfgaard Empire bago pa tuluyang makasugod ang mga ito sa kastilyo ng Cintra. Subalit napansin ni King East na tila magagapi sila ng mga kalaban at hindi nagtagal ay napana ang hari sa kaliwang mata na agad na kinamatay nito. Makalipas ang ilang araw ay bumalik sa kaharian si Queen Calanthe na nasa malubhang estado at maya-maya ay napansin ng druid na si Mousesack na napasok na ng mga kawal ng Nilfgaard ang capital ng Cintra. Pero lumikha si Mousesack ng magical barrier upang hindi mapasok ng mga kalaban ang tarangkahan ng kastilyo. Subalit inatake ng mga Nilfgaard soldier ang tarangkahan ng ilang oras gamit ang mga nag-aapoy na palaso nila hanggang sa mawasak ang magical barrier. Kalaunan ay sinabihan ni Calanthe ang apo na hanapin si Geralt of Rivia dahil siya ang kapalaran niya at inatasan ng reyna sina Mousesack na itakas si Cirilla ng kastilyo. Nang tumanggi si Ciri ay napasigaw siya ng napakalakas at pilit na inilabas siya sa chamber ng kawal at binunyag ng reyna kay Mousesack na ang prinsesa ang pakay ng Nilfgaard dahil sa taglay nitong kapangyarihan. Ilang saglit ay tumalon mula sa palasyo si Queen Calanthe habang sina Mousesack ay napunta ang prinsesa sa likod ng Cintra ngunit napansin sila ng mga kalaban at nagpaiwan ang druid kina Cirilla. Subalit agad na hinabol sina Ciri ng Nilfgaard Knight na si Cahir at napana nito ang kawal na kasama ng prinsesa na kinabagsak nila mula sa kabayo. Sinakay ni Cahir si Cirilla sa kabayo niya nang nakagapos pero biglang sumigaw ang prinsesa ng napakalakas na kinahulog nila mula sa kabayo. Patuloy na sumigaw si Ciri upang hindi siya malapitan ni Cahir at biglang bumagsak ang isang malaking bato sa tabi na nagdahilan ng malaking hati sa lupa at nakatakas ang prinsesa mula sa kalaban. Napunta ang istorya sa malayong panahon ng nakaraan kung kailan ang Witcher na si Geralt mula sa bayan ng Rivia ay matapang na kinalaban ang malaking halimaw na ang Kikimora at magaling na natarak ng bida ang espada niya sa ulo ng nilalang na kinatapos nito. Pagkatapos ay nagtungo si Geralt sa bayan ng Blaviken upang ipagtanungan sa isang tavern ang bahay ng taong bibili sa napatay niyang Kikimora. Ngunit galit ang mga tao sa kanya roon dahil sa pagiging mutant niya. Pero mga tauhan pala ni Renfri ang mga kalalakihan at agad na inawat niya sila. Maliit na pabor lang mga Juan, kung mahilig kayo sa mga ganitong Tagalog recap ay huwag niyong kalimutan na mag-subscribe sa channel natin dahil marami pa tayong upload na mga exciting na recap katulad nito. Kalaunan ang dalagitang si Marilka ay sinabi kay Geralt na ang wizard master niyang si Irian ang bibili ng dala niyang Kikimora. Sinamahan si Geralt ni Marilka papunta sa tower ni Irian at nang napansin niyang isang ilusyon lang ang bahay ay agad na tumagos siya papasok sa loob. Nakaharap ng Witcher ang sorcerer master na si Stregobor na ginamit lang ang pangalan ng dating nagpatayo ng tower upang makapagtago. Si Geralt naman ay na-realize na walang interes sa Kikimora si Stregobor dahil may nais itong ipapatay sa kanya. Inamin ni Stregobor na nais niyang ipapatay sa Witcher ang babaeng si Renfri dahil ipinanganak ito na isang mutant noong solar eclipse. Ayon sa prediksyon ay ang mga babaeng katulad ni Renfri ay ang mga maggagabay sa pagbalik ng demon goddess na si Lilith upang tapusin ang sangkatauhan. Upang mapigilan ito ay tinutugis ni Stregobor at ng iba pang mga sorcerer ang mga tulad ni Renfri subalit walang epekto ang mahika niya sa babae dahil sa mutant ability niya kaya't naisipan niyang ipatugis ito kay Geralt. Pero hindi naniwala ang Witcher sa sorcerer at tumanggi siya rito dahil mga halimaw lang ang pinapatay niya. Maya-maya habang nasa tabing lawa ay nilapitan si Geralt ni Renfri at inalam ng babae sa kanya ang lokasyon ni Stregobor upang mapatay niya ito. Pero tumanggi ang Witcher at sinabihan niya si Renfri na umalis na lang ng bayan. Kinabukasan pagbalik ni Geralt sa Blaviken ay inatasan ni Renfri ang mga tauhan niya na tapusin siya.
Pero ang Witcher ay magaling na nakipagsagupaan sa mga kalalakihan gamit ang espada at mahika niya hanggang sa nagtagumpay siyang mapabagsak ang lahat ng mga ito. Si Renfri naman na nabihag si Marilka ay galit na kinalaban rin ang Witcher at nagkaroon sila ng napakainit na laban pero kalaunan ay nagawang may saksak ni Geralt ang patalim ng babae sa leeg niya. Pagkatapos ay nasabi ni Renfri na ang dalagita sa kakahuyan ang kapalaran ni Geralt. Maya-maya pagpunta sa insidente ni Stregobor ay plano niyang kunin ang labi ni Renfri upang pag-aralan pero agad na pinigilan siya ng Witcher. Subalit dahil sa pagpatay ni Geralt sa mga kalalakihan ay labis na nagalit sa kanya ang mga lokal ng Blaviken at pinaalis siya ng mga ito sa bayan. Makalipas ang ilang araw ang musikerong si Jaskier ay kumakanta sa isang tavern nang biglang nakita niya si Geralt sa tabi at agad na napansin nitong siya ang tanyag na Witcher mula sa Rivia. Ang isang lalaki naman ay nakiusap kay Geralt na patayin ang Devil na nagnanakaw ng mga tanim nila at nagbigay ito ng paunang bayad sa kanya. Sinamahan naman ni Jaskier ang Witcher kahit pa ayaw niya. Maya-maya pagpunta ni na Geralt sa lokasyon ng Devil ay binato silang dalawa ng nilalang sa ulo at malakas na naitulak nito ang Witcher. Pero nalaman ni Geralt na ito pala ay isang Sylvan at napagdesisyonan niyang hindi ito tapusin ngunit biglang napabagsak ang bida ng isang elf mula sa likod. Kalaunan ay habang nakagapos sa isang kuweba ay binunyag sa kanila ng Elf King na si Filavandrel na inatasan niya ang mga Sylvan na kumuha ng mga pagkain para sa kanila dahil puwersahan silang napalikas ng mga tao sa kanilang kaharian noon. Kinumbinsi naman ni Geralt si Filavandrel na magtungo sa ibang lugar at magtayo muli ng panibagong kaharian upang maipakita niya sa mga tao na dapat silang katakutan. Nang papatayin na ng hari ang Witcher ay pinigilan siya ng Sylvan at sinabing mabuti si Geralt dahil hindi siya pinatay nito nakaraan. Ilang saglit ay pinalaya ang dalawa ni Filavandrel matapos maibigay ni Geralt ang bounty niya sa kanila at si Jaskier ay gumawa ng kanta mula sa mga naranasan nila. Sa mas malayong nakaraang panahon sa bayan ng Vengerberg, ang isang lalaki ay binigyan ng Daisy ang kasintahan niya ngunit hindi ito nagustuhan ng babae. Ngunit nang ibinalik ni Yennefer ang Daisy ay tinangka siyang gahasain ng lalaki at bigla siyang napunta sa Aretuza. Ang sorcerer na si Istred ay napansing napunta roon ang dalaga nang di sinasadya gamit ang nalikha niyang portal. Pero upang walang makaalam sa pagpunta ni Yenna sa Aretuza ay lumikha si Istred ng di natatrack na portal pabalik ng Vengerberg at pinasok niya ang babae rito. Subalit kinabukasan ang Rectress Witch na si Tisea de Vries ay nalaman ng pagpunta ni Yennefer sa Aretuza at mula sa ama niya ay binili siya nito sa mababang halaga. Agad namang sinang-ayunan ng ama ni Yenna si Tisea kahit patutol ang ina niya. Pagkatapos ay kinulong si Yennefer ni Tisea sa isang silid ng Aretuza ngunit tinangkang magpakamatay ng dalaga. Kinaumagahan ay napansin ni Yennefer na napigilan ni Tisea ang paglaslas niya sa mga pulso at pinunta siya ng rektores sa hardin kasama ang iba pang mga dalagang aksidenteng nakagamit rin ng mga mahika. Pagkatapos ay sinabihan ni Tisea ang lahat na iangat ang bato sa table nila gamit ang isang incantation. Ngunit nang nagawa ito ng dalagang si Fringilla ay nabulok ang kaliwang kamay niya. Kaya't sinabihan ni Tisea ang mga dalaga na hawakan ang bulaklak upang ito ang mabulok sa pag-angat nila ng bato. Kalaunan ay napaangat nga ng karamihan ang bato sa table at nabulok ang mga hawak nilang bulaklak maliban kay Yennefer. Pero maya-maya ay tinuruan ni Istred si Yennefer na mabasa ang isip niya at agad na natutunan nga ng dalaga na makita ang iniisip niya. Isang araw ay pinunta ni Tisea ang mga dalaga sa Tower of Torlara at sinabihan niya silang ilagay sa bote ang mga tatamang kidlat roon gamit ang Chaos Magic nila. Nang sinubukan ng isang dalaga ay natamaan siya ng kidlat at ang isa naman ay nakasalo ng kidlat ngunit sumabog sa mukha niya ang bote. Subalit nang sinubukan na ni Yennefer ay tinamaan rin siya ng malakas na kidlat pero ang kasamahan nilang si Sabrina ay magaling na nakasalo ng kidlat sa bote. Sa sobrang inis ay ginamit ni Yennefer ang kidlat na tumama sa kanya upang atakihin si Tisea pero mabilis na napatalsik ito ng Rectress. Matapos makasalo ng kidlat ng ilang dalaga ay pinagalitan ni Tisea si Yennefer na kontrolin rin ang emosyon niya. Sa sunod na eksena ay nakipagkita uli si Yennefer kay Istred at binunyag ng lalaki sa kanya na mga elf ang orihinal na nagpatayo ng Aretuza at sila ang nagturo sa mga tao ng Chaos Magic. Subalit kalaunan ay tinapos ng mga tao ang mga elf. Pagkatapos ay pinakita ni Istred kay Yen ang halamang tumutubo lang gamit ang dugo ng isang elder at gamit ito ay nagawa niya uling makalikha ng portal. Binunyag naman ni Yenna kay Istred na may lahi siyang elf dahil ang tunay na ama niya ay isang half-elf, kaya't ang dugo ng ama niya ang dahilan kung paano siya nagkaroon ng baluktot na mga buto sa katawan. Nagkahalikan ang dalawa subalit kalaunan ay ni-report ni Istred kay Stregobor na may lahing elf si Yennefer. Isang gabi ay nakita ni Yennefer si Tisea na ginawang mga palos ang ilang mga kasamahan niya. Nasabi ni Tisea kay Yennefer na minsan ay kailangang mamatay ng iba para sa ikabubuti nila.
Kalaunan ay sinabihan ni Tisea si Yennefer na ihulog sa lawa ang mga palos at biglang nagliwanag ang tubig pati na ang buong gusali ng Aretuza. Napunta na sa kasalukuyang panahon ng istorya kung kailan naisipan ni Cirilla na kulayan ng itim ang buhok niya gamit ang putik sa kagubatan. Pinigilan naman si Ciri na makakain ng mga prutas na may laso ng binatilyong si Dara at ipinagluto niya siya ng daga na nahuli nila. Kalaunan ay nakakita ang dalagita ng Sintran camp sa di kalayuan ngunit hindi sumama sa kanya si Dara. Paglapit sa camp ni Cirilla ay nalaman niyang sinisisi ng mga Sintran survivor si Queen Calontia sa pagsakop ng Nilfgaard sa Sintre kaya't nagpakilala sa mga ito ang dalagita sa pangalang Fiona. Pagsapit ng gabi ay nakitulog si Ciri sa tent ng mga survivor subalit ilang saglit lang ay biglang inatake ang camp nila ng mga kawal ng Nilfgaard. Si Dara naman ay nagmadaling nilabas si Cirilla mula sa loob ng tent at tinulungan ng binatilyo ang dalagita na makatakas ng Sintran camp. Kinaumagahan ay napansin ni Ciri na isang elf pala si Dara at nagpasalamat siya sa kanya. Isang umaga ay nagising si Ciri na tila kinokontrol siya ng isang magic spell habang naglalakad palapit sa Brokilon Forest. Nang nagising si Dara ay sinubukan niyang pigilan si Cirilla ngunit biglang may pumana sa binatilyo. Sa malayong nakaraang panahon sa bayan ng Temeria, ang isang lalaking manggagawa ng bayan ay malubhang nasugatan ng isang halimaw na nagpapakita lang sa kabilugan ng buwan. Ang ama ng lalaki ay nagbayad ng malaking halaga sa Witcher na si Remus upang patayin ang halimaw. Kalaunan pagpasok ni Remus sa isang slaughter's house upang tugisin ang misteryosong halimaw ay mabilis na natapos siya ng nilalang. Samantala matapos magamit ni Geralt ng 3 araw ang serbisyo ng isang babae ay nalaman niya ritong nanggaling rin roon ang Witcher na si Remus bago ito magtungo ng Temeria. Ngunit dahil naibayad na ni Geralt ang natitira niyang pera sa babae ay napilitan siyang ibayad sa innkeeper ang kabayo niyang si Roach. Pero sinabihan ng bida ang innkeeper na babalik siya upang tubusin ang kabayo niya. Makalipas ang ilang araw ay nadatnan ni Geralt ang mga manggagawa ng Temeria na planong magsagawa ng pag-atake sa kaharian. Biglang dumating sa lugar ang hukbo ni Lord Ostrid at sinabihan niya ang mga manggagawa na itigil ang plano nila at bumalik na sa trabaho. Pagkatapos ay inatasan ni Ostrid ang mga kawal na paalisin ang Witcher sa bayan pero mabilis na pinatulog ang lahat ng mga ito ng sorceress na si Triss Merigold. Nagtatrabaho raw si Triss sa hari ng Temeria pero nais niyang ipaligtas kay Geralt ang halimaw imbis na patayin ito. Pinaliwanag ni Triss na nakaraan lang ay nalaman nilang nanggagaling ang halimaw mula sa puntod ng kapatid ni King Foltest na si Ada. Pero dahil buntis noon si Ada ay nagkaroon ng haka-haka ang mga tao na ang misteryosong halimaw ay ang sinumpang anak nito. Upang malaman kung anong uri ng halimaw ang umaatake sa bayan ay pinaimbestigahan ni Triss kay Geralt ang mga labi. Agad na napansin ng Witcher na piling laman lang ang kinain ng nilalang sa labi kaya't posibleng isang striga ang halimaw. Kinabukasan ay pinasok ni na Geralt at Triss ang dating bahay ni Princess Ada at nakita ng babae roon ang liham ni Queen Sansa. Pagkatapos ay ipinakita ni na Geralt kay Ostrid ang liham na sinasabihan sina Ada at Foltest ng ina nilang si Sansa na itigil ang relasyon nila. Pero agad na napansin ni Geralt ang amoy ng kama ni Ada mula sa damit ni Ostrid at inamin niyang may lihim na relasyon sila ng prinsesa noon. Ngunit nang nalaman ni Ostrid ang relasyon ni Ada kay Foltest ay naisipan niyang isumpa ang babae. Natanong ni Geralt kung paano matatanggal ang sumpa at nang tumanggi si Ostrid ay agad na sinuntok niya siya. Pagsapit ng gabi ay kabilugan na uli ng buwan at si King Foltest ay nagtiwala kay Geralt na matatanggal ng Witcher ang sumpa ng anak niya dahil sa payo ni Triss sa kanya. Maya-maya ay ginapos ng Witcher si Ostrid sa kama ni Ada upang ipakain siya sa striga kung hindi niya sasabihin kung paano matatanggal ang sumpa sa halimaw. Napilitang aminin ni Ostrid na hindi niya alam kung paano at kinuwento niyang tinulungan siya noon ng isang sorceress na maglagay ng sumpa kay Ada at nagpabigkas ito sa kanya ng mga lumang elf na kataga. Hindi nagtagal ay bumangon na ang striga mula sa libingan ni Ada at si Geralt ay hinayaan si Ostrid na malamon ng halimaw ang mga laman loob niya. Pagkatapos ay buong lakas na kinalaban ni Geralt ang halimaw gamit ang mga dala niyang iba't ibang uring sandata. Kalaunan nang nahulog sila sa mababang palapag ay nawala ng malay ang striga at sinarado ng Witcher ang daan gamit ang mahika niya. Patuloy na nakipagsagupaan ang Witcher sa striga at ilang saglit nang nagsisimula ng magbukang liwayway ay mabilis na inunahan ng bida ang halimaw na makabalik ng kabaong bago ikulong ang sarili sa loob. Maya-maya ay binuksan ng Witcher ang kabaong at nakita niya ang striga na bumalik na sa katawang tao at nawala na ang sumpa rito. Ngunit gamit ang huling kuko ng babae ay inatake niya si Geralt pero nagawa niya itong makagat sa leeg bago mahimatay dahil sa dami ng dugo na nawala sa kanya.
Kalaunan matapos mapagaling ni Triss si Geralt ay sinabi sa kanya ng babae na lumikha si King Foltest ng peking istorya na sinakripisyo ni Ostrid ang sariling buhay upang mapatay ang Striga, pero ang katotohanan ay ipapadala ng hari sa rehabilitasyon ang anak niya. Sa sunod na eksena sina Stregobor kasama ang Brotherhood of Sorcerers ay napagdesisyon ng upang maayos ang problema sa Nilfgaard ay ipapadala nila sa lugar si Yennefer kahit pa mariin natutol rito si Tisea. Nang nalaman yun ni Yenna ay nagalit siya kay Tisea pero binunyag ng Rectress na ideya yon ni Stregobor dahil alam nitong may lahi siyang elf. Sa sunod na araw ay na-realize ni Istred na nalaman na ni Yenna ang pagtraidor na nagawa niya sa kanya at kahit anong pagpapaliwanag at pakikipag-ayos ay hindi siya pinatawad ng babae. Kalaunan ay naganap ang ball sa Aretuza upang ipares sa mga hari ang mga dalagang sorceress habang si Yennefer ay nakiusap kay Giltin na pagandahin siya sa mabilis na paraan. Ngunit sinabihan ni Giltin si Yenna na kapalit ng operasyon ay hindi na siya mabubuntis kahit kailan. Ilang saglit ay kinuha ni Giltin ang isang reproductive organ ni Yenna upang sunugin ito at upang makalikha ng magical paste. Pagkatapos ay ipinahid ni Giltin ang paste sa buong katawan ni Yennefer habang bumibigkas ng lumang mga elf na kataga. Habang labis na nasasaktan naman sa proseso ay unti-unting naging maayos ang buong katawan ni Yennefer. Maya-maya suot ang isang itim na dress ay dumalo si Yenna sa ball ng Aretuza at ipinakilala niya ang sarili sa hari ng Aedirn at inaya siya nitong magsayaw sa gitna ng ball habang sina Tisea at ang lahat ay labis na nagulat sa bagong itsura ng babae. Makalipas ang ilang araw ay naatasan si Yennefer ng Aretuza na habang nasa biyahe ay bantayan si Queen Collis at ang sanggol nito. Nasabi ng reyna na matapos niyang mabigyan ng 7 anak na babae ang hari ay tila nawala nito ng pag-asang magkaroon ng lalaking lahi. Maya-maya ang karuwahe na sinasakyan nila ay biglang inatake ng isang mage assassin at tinapos nito ang mga kawal sa labas sa tulong ng alaga niyang isang Krolok. Mabilis na lumikha si Yenna ng portal upang makatakas sila sa assassin at na-realize ng babae na ipinapatay si Queen Collis ng hari dahil hindi niya ito mabigyan ng lalaking anak. Nasundan sila ng assassin sa lugar pero lumikha uli si Yenna ng isa pang portal upang makatakas sa kalaban at na-realize niyang may bagay ang hari na naitabi si Collis kaya't nasusundan sila ng assassin. Ilang saglit ay inis na nasabi ng reyna na wala siyang kwenta dahil hindi niya sila maprotektahan. Subalit pagsunod ng assassin sa lugar ay napagdesisyonan ni Yenna na iwan si Queen Collis at walang awang tinapos ng kalaban ng reyna. Pero nang tatapusin ng Krolok ang sanggol ay mabilis na tinapos ni Yenna ang halimaw bago kunin ang bata, ngunit natamaan siya ng patalim ng assassin pagpasok niya sa portal. Ngunit napansin ni Yennefer na tinamaan rin ng patalim ang sanggol at kahit pa sinubukan niyang pagalingin ang bata ng mahika niya ay wala itong epekto. Malungkot na nilibing naman ni Yenna ang sanggol. Isang araw matapos mapaslang ng Witcher ang halimaw na ipinapatay ng nag-hire sa kanya ay nasabi ni Jaskier kay Geralt na dahil napasikat niya siya dahil sa mga kanta niya ay humingi siya ng pabor sa kanya. Kinabukasan ay mabigat ang kalooban na sumama si Geralt kay Jaskier sa kaharian ng Cintra bilang bodyguard niya sapagkat posibleng patayin siya ng mga maharlikang dumalo sa kasiyahan dahil sa lihim na pakikipagsiping niya sa mga asawa nila. Pero agad na nakilala si Geralt ng kaibigan niyang si Mousesack. Pinaliwanag ni Mousesack sa kanya na nagdaos ng piging si Queen Calontia para sa mga maharlikang manliligaw ng anak niyang si Princess Pavetta. Kalaunan ay pinakanta ni Queen Calontia si Jaskier sa harap ng piging. Pagkatapos ay humarap kay Calontia ang binatang maharlika na si Peregrine ng Nilfgaard upang mag-propose ng kasal kay Princess Pavetta at upang maging magkaalyansa ang mga malalakas na kaharian nila. Ngunit inalipusta ni Queen Calontia si Peregrine at ginawang katatawanan sa piging kaya't inis na umalis ito ng kastilyo. Maya-maya ay puwersahang pumasok sa piging ang kabalyerong si Lord Urchan ng Erlenwald upang hingi ng kamay ni Pavetta sa kasal. Nang tinanggal ni King Ist ang helmet ni Urchan ay nagulat ang lahat na isa pala siyang taong hedgehog at ang reyna ay ipinag-utos sa Witcher na tapusin ang nilalang pero tumanggi si Geralt dahil hindi ito halimaw kundi sinumpang lalaki lamang. Nasabi ni Urchan na nararapat na may kasal siya kay Pavetta mula sa ilalim ng Law of Surprise dahil sa pagligtas niya noon sa ama ni Calontia na si King Regner. Ngunit galit na ipinag-utos ni Calontia sa mga kawal na patayin ang nilalang pero mabilis na pinigilan sila ni Geralt at nakipaglaban ng bida sa mga Royal Guard ng kastilyo na kasama si Lord Urchan. Pero sa gitna ng malaking gulo sa piging ay sinabihan ng reyna ang lahat na magpigil at nagmadaling lumapit kay Urchan si Princess Pavetta. Nasabi ni Urchan na wala siyang planong tanggapin ang Law of Surprise pero nagkataong nagkakilala sila ni Pavetta at Nine Loves sa isa't isa. Ngunit si Queen Calontia ay galit na sasaksakin si Urchan pero si Pavetta ay sumigaw ng napakalakas na kinatalsik ng lahat ng tao sa paligid maliban sa kasintahan niya. Habang lumilikha naman ng malakas na buhawi sa paligid ay inangat ni Pavetta si Urchan sa ere.
Pero dahil ikakawasak ng kastilyo ang kapangyarihan ni Pavetta at sa tulong ng magic ni Mousesack ay pilit na ginamit ni Geralt ang mahika niya upang maitulak ang dalawa. Ilang saglit pagbangon ng lahat ay napagdesisyonan na ni Queen Calonta na tanggapin ang Law of Surprise at pumayag na siyang ikasal si Pavetta kay Lord Urchan. Nang naghalikan ang dalawa ay doon na biglang natanggal ang sumpa ni Urchan at bumalik na siya sa normal na anyo. Pero dahil sa pagligtas ni Geralt kay Lord Urchan ay naisipan niyang mabayaran siya bilang pasasalamat, tumanggi ang bida pero pinagpilitan ni Urchan na mabayaran siya kaya't nasabi ni Geralt na nais niyang tanggapin ang Law of Surprise. Bigla namang napasukan si Princess Pavetta na senyales na buntis siya at ang anak niya ay mapupunta kay Geralt. Nang paalis na si Geralt ay pinaalalahanan siya ni Mousesack na kapag hindi niya tinanggap ang bata ay posibleng may mangyaring matinding trahedya sa buong Cintra. Ngunit kahit malaki ang posibilidad ay naniniwala ang Witcher na hindi iyon mangyayari. Sa kasalukuyang panahon ay pagpasok ni Ciri sa kagubatan ay agad na napalibutan siya ng mga Dryad at ang leader nilang si Ednei ay dinala siya kay Dara na ginamot nila ang sugat sa balikat. Pagkatapos ay sinabihan ni Ednei ang dalawa na inumin ang tubig ng Brokilon Forest dahil mamamatay sa pag-inom ng tubig ang may masamang pakay sa kagubatan at ang mga mabubuti ay tutulungan nitong makalimutan ang nakaraan nila. Habang naghihintay sa tubig ay napaamin ni Dara si Cirilla na siya ang prinsesa ng Cintra. Labis na nagulat si Dara sa nalaman at nasabing ang lola niya ang nagpautos noon na tapusin ang pamilya niya at dahil nakatakas ang binatilyo ay siya lang ang nakaligtas sa kanila. Maya-maya ay uminom na si Dara ng tubig ng Brokilon pero nang uminom na rin ito si Ciri ay tila walang epekto ito sa kanya. Samantala sa Cintra, si Fringilla ay ipinakain sa alipin niya ang maliit na piraso ng laman mula sa labi ni Queen Calonta at mabilis na tinapos ito ng sorceress. Pagkatapos ay nabasa ni Fringilla sa labi ng alipin na nasa kagubatan ng Brokilon si Cirilla at habang bihag si Mousesack ay pumunta sina Cahir sa lugar. Sa sunod na eksena ay pinainom ni Ednei kay Ciri ang dagta ng Shankayan Tree at biglang napansin niyang nasa gitna na siya ng isang misteryosong kagubatan. Maya-maya ay huminto sina Fringilla sa isang kalapit na bayan at si Cahir ay inatasan ng isang Doppler na gayahin ang itsura ni Mousesack na labis na kinagulat nito. Pagkatapos ay walang awang pinaslang ng Doppler si Mousesack at inatasan siya ni Cahir na dalhin sa kanya si Cirilla ng buhay. Sa sunod na araw sa tulong ng Shankayan Tree ay nalaman ng mga Dryad na ang dalagita ay si Princess Cirilla ng Cintra. Gayunpaman ay napagdesisyonan ni Ednei na panatilihin sa lugar si Ciri. Hindi nagtagal ay nagtungo ang Doppler sa Brokilon Forest at sinabi niya sa mga Dryad na mapayapang nagpunta siya roon para sa dalagita. Masayang hinagka ni Cirilla si Mousesack at nasabi nitong dadalhin niya siya kay Geralt of Rivia na ang kapalaran niya. Nagpasalamat at nagpaalam naman kina Ednei si Ciri at kasama si Dara ay sumama sila sa Doppler. Napunta ang istorya sa malayong nakaraan kung kailan naisipan ni Yennefer na mamuhay na hindi saklaw ng Brotherhood of Sorcerers at nagtayo siya ng isang shop. Gamit ang mahika ng sorceress ay nagbebenta siya ng mga lunas sa iba't ibang karamdaman. Kalaunan ay pinuntahan ang shop ni Yenna ng isang tax collector upang mangolekta ng buwis pero imbis na magbayad ay nagpadakip siya sa kanila. Pero kalaunan ay nagawang masakop ni Yennefer ang buong bahay ng mayor. Samantala si Jaskier ay nakita muli si Geralt habang naghahagis siya ng lambat sa isang lawa dahil nais niyang makahuli ng isang djinn upang makahiling rito na mapagaling ang insomnia niya. Kalaunan ay nakakuha si Geralt ng bote sa lawa na may nakakulong na isang djinn pero nang kinuha ito sa kanya ni Jaskier ay aksidenteng nabuksan niya ang bote. Pagdilim ng kalangitan ay agad na humiling si Jaskier sa djinn ng 2 beses at sa pangatlo ay pinigilan siya ni Geralt. Subalit biglang umubo ng dugo si Jaskier at nagmadaling dinala ni Geralt ang kaibigan sa kalapit na camp at humingi ng tulong sa elf doctor na si Ciriadan. Ngunit nasabi ng doktor na mahika lang ang makakagamot kay Jaskier at kailangan nilang magpatulong sa isang mage na nakatira sa bahay ng mayor ng Rind upang mapagaling ang lalaki kundi ay ikamamatay niya ang sakit. Maya-maya pagdating ni Geralt sa tapat ng bahay ng mayor ng Rind ay agad na pinasok nila ito at laking gulat ng bida na makita ang nagaganap na malaking orgy sa loob. Paglapit ni Geralt kay Yennefer ay humingi siya ng tulong sa sorceress na mapagaling si Jaskier. Tinanggal naman ni Yennefer ang spell sa mga tauhan ng mayor upang matigil ang orgy nila sa bahay. Kalaunan ay matapos mapatulog ni Yenna si Jaskier upang mapagaling ay napansin ng Witcher na planong mahuli ni Yennefer ang djinn at pinasok ng babae ang isip ni Geralt upang mapatulog siya. Kinabukasan ay nagising ang Witcher na nasa kulungan na at kasama si Ciriadan. Pinaliwanag ng doktor na nagwala si Geralt sa bayan at inatake niya ang mga lokal ng Rind. Nang inawat siya ni Ciriadan ay pareho silang kinulong ngunit walang maalala si Geralt sa mga nangyari.
Ilang saglit ang tauhan ng tax collector ay naisipang gulpihin ang Witcher habang nakagapos sa selda niya at sa sobrang inis ay hiniling ng bida na sumabog ang ulo ng lalaki at nangyari nga ang hiling niya dahil siya pala ang master ng Jinn. Samantala nagising na si Jaskier na gumaling na ang karamdaman at upang mabuntis na muli ay pilit na pinahiling ni Yennefer ang lalaki habang nasa gitna ng nagawa niyang ritual. Hiniling naman ni Jaskier na makaalis na sa bahay at hinayaan siyang makalabas ni Yennefer. Pero nakasalubong ni Jaskier si Geralt sa labas at mula sa paliwanag ng lalaki ay nalaman ng Witcher na planong ipasok ni Yenna sa katawan niya ang Jinn upang mas lumakas ang babae ngunit na-realize ng Witcher na ikamamatay niya ito. Nagmadaling pinagbantaan ni Geralt si Yennefer na ikamamatay niya ang plano niyang gawin ngunit mariin na tumanggi ang sorceress. Napilitan naman ng Witcher na bigkasin ang huling hiling niya at habang nawawasak ang bahay ng mayor ay umalis ang Jinn at nagtungo ito sa ibang dimensyon. Maya-maya nang nagkamalay na si Yenna ay kahit pa nagalit siya sa nagawa ni Geralt ay nagkaroon silang dalawa ng mainit na pagmamahalan at nakita sila ni Jaskier mula sa labas. Pagkatapos ng pagtatalik nila ay nakatulog si Geralt dahil nawala na ang insomnia niya. Sa kasalukuyang panahon ay matapos makalabas ni Ciri sa Brokilon Forest ay nagduda si Dara kay Mousesack kung bakit buhay pa rin siya matapos siyang mabihag ng mga Nilfgaard. Naisipan naman ni Cirilla na ipaalala kay Mousesack ang mga karanasan nila noon at nang iba ang nasagot ng Doppler ay nalaman nilang impostor siya. Matapang na kinalaban ni Dara at Ciri ang Doppler gamit ang mga silver na patalim nila at biglang bumalik ang nilalang sa orihinal na anyo nito. Subalit nagawang mapabagsak si Dara ng Doppler at si Cirilla ay napilitang tumakbo palayo sa kalaban pero kalaunan ay nagawang madukot ang dalagitan ng isang kawal ng Nilfgaard. Maya-maya nang nagkamalay na si Ciri ay nakita niyang bihag na siya ni Cahir ngunit ito pala ay ang Doppler at dahil hindi sinabi ng lalaki kung sino ang dalagita ay galit na inatake siya ng nilalang. Nagawang masugatan ni Cahir ang mukha ng Doppler pero agad na nakatakbo ito palabas sa kabilang silid. Samantala ay nabihag pala ng Doppler si Cirilla at nang nagkamalay si Dara ay tinanggalan niya ng gapos ang dalagita. Ngunit dahil napagdesisyonan ni Ciri na ipagpatuloy ang paghanap kay Geralt ay iniwanan na siya ni Dara at bumalik na ito ng Brokilon Forest. Napunta ang istorya sa nakaraan kung kailan ang mga lalaking nag-hire kay Geralt ay planong nakawin ang kabayo niya at iwanan nila siya ng hindi nagbabayad. Pero lumapit sa kanila si Borsh Trijakdos at inatasan ng alipin niyang si Thea na tapusin ang isang lalaki. Matapos namang mapaslang ng Witcher ang halimaw ay binigay ng isa pang lalaki ang bayad nila bago ito tumakbo palayo. Pagkatapos ay pinasok ni Borsh sina Geralt sa kalapit na tavern at habang umiinom ay pinakiusapan ng matanda si Geralt na sumama sa kanila upang tapusin ang berdeng dragon na nagtatago sa bundok ni King Niedemir. Nasabi pa ni Borsh na sasama rin sa misyon nila sina Yennefer at si Sir Ike ng Denethor, ang mga Reavers at ang grupo ng mga dwarf ni Yarpen. Kinabukasan ay sinimulan na ni Borsh ang paglalakbay nila sa kagubatan upang hanapin ang kuta ng dragon pero nang nakakita sila ng isang hirika ay hindi nag-atubiling tinapos ni Sir Ike ang nilalang gamit ang espada niya. Pero nasabi ni Geralt na nagugutom lang ang hirika at nais nitong humingi ng pagkain sa kanila. Kalaunan ay nagset ng camp ang grupo sa isang tabi bago niluto at kinain ng kabalyero ang hirika ngunit biglang nagkaroon siya ng diarrhea. Nang nagduda naman si Jaskier kung totoo ang mga dragon ay nasabi ni Geralt na totoo ang mga ito at ang mga berdeng dragon ang pangkaraniwan sa kanila. Nasabi ni Borsh na ang Gold Dragon ang pinaka hindi pangkaraniwan ngunit nasagot ni Geralt na kathang-isip lang ito. Sa sunod na araw ay laking gulat ni Yennefer na makitang may pumatay kay Sir Ike habang dumudumi siya. Ilang saglit ay napaamin ni Geralt si Yenna na ang dahilan kung bakit siya sumama kina Borsh ay upang mapagaling ang reproductive organ niya sa pagkain ng puso ng dragon. Ngunit kahit nasabi ni Geralt na hindi iyon totoo ay hindi siya pinaniwalaan ng babae. Maya-maya ay dahil pinaghihinalaan ni Yarpen na ang mga Reavers ang pumatay kay Sir Ike, ay napagdesisyonan nilang iwan ang mga ito at sila naman ay tatahakin ng shortcut na alam nila na ang makitid na daan sa gilid ng bundok. Kahit napakamapanganib ay napilitan ng grupo na tahakin ang daan ngunit kalaunan ay biglang nawasak ang kahoy na tinatapakan ni Borsh. Subalit dahil posibleng mawasak rin ang tinatapakan ni Geralt ay nagpaalam na siya sa kanila bago ihulog ang sarili sa bundok at sumunod sa matanda ang dalawang alipin niya. Hindi nagtagal ay nakarating sina Geralt sa kabilang parte ng bundok at si Yennefer ay nagtayo ng tent sa tabi. Nagtalik sina Yennefer at Geralt sa tent at kinaumagahan ay napansin ng dalawa na iniwan sila ng mga dwarf. Pero hindi nagtagal ay naabutan ni Yenna ang mga dwarf bago niya sila pahintuing kumilos. Pagkatapos ay pumasok si Yenna at ang Witcher sa kalapit na kuweba ngunit nakita nila ang berdeng dragon sa loob na wala ng buhay katabi ang itlog nito. Bigla namang hinarap sila ni Thea at ng Golden Dragon na si Borsh pala.
Ipinaliwanag ng tatlo na namatay ang Berding Dragon sa nakaraang pag-atake ng mga tao habang pinuprotektahan ang itlog, pero naisipan ni Borsch na magpatulong kay Geralt dahil hindi siya pumapatay ng mga dragon. Hindi nagtagal ay nakarating na rin sa kuta ng dragon ang mga Reavers at ang apat ay matapang na kinalaban ang mga ito. Sa patuloy na pakikipaglaban ni Geralt sa mga Reavers ay sinubukang lumapit ng isang kalaban sa itlog, pero agad na binugahan nito ng apoy ng Golden Dragon. Kalaunan ay nagtagumpay ang grupo ni Geralt na patumbahin ang mga Reavers na nagtangkang patayin ang dragon. Maya-maya nang natanggal na ang spell kina Yarpen ay binigyan sila ni Borsch ng mga ngipin ng dragon na ipapakita nila kay King Niedemir. Pero kung hindi pa rin ito sapat na pruweba ay ibabagsak ni Borsch ang labi ng dragon sa kastilyo ng hari. Ilang saglit matapos magpasalamat ni Borsch kina Geralt ay nabunyag ng matanda na humiling pala ang Witcher sa Djinn upang madalas na magkita sila ni Yenna. Subalit kinagalit ni Yen ang pagtanggal ni Geralt ng kalayaan niya at kahit nagawa yun ng Witcher upang protektahan siya ay inis na umalis ng lugar ang babae. Pag-alis rin ni Borsch ay labis na nagalit si Geralt kay Jaskier sapagkat dahil sa kanya ay nagkaroon siya ng child surprise at ang masamang sitwasyon sa Djinn. Malungkot na inalisan naman ni Jaskier ang kaibigan. Makalipas ang 2 taon ay nagtungo si Yennefer sa isang dig site sa Nazair at pinakita niya sa mga Nilfgaardian ang peking letter of conduct niya upang mapatuloy siya ng mga ito sa lugar. Pagkatapos ay hinarap ni Yen si Istred na kasalukuyang nagtatrabaho sa dig site at habang nasa kalapit na tavern ay kinumbinsi ng babae ang dating kasintahan na ibalik ang relasyon nila pati na ang mataas na posisyon nito sa Aretuza. Ngunit dahil sa pag-reject ni Yenna kay Istred ng maraming beses noon ay tumanggi ang lalaki sa kanya. Pagkatapos ay lumapit kay Yenna ang mage na si Vilgefortz at kinumbinsi siya nitong bumalik sa Aretuza bago pa sila mahuli ng mga Nilfgaardian dahil sa mga peking letter nila. Mabigat ang kalooban na sumama si Yennefer kay Vilgefortz pabalik ng Aretuza at kalaunan ay nagsagawa ng emergency meeting ang Brotherhood of Sorcerers dahil sa planong pag-atake ng Nilfgaard sa Sintra. Nasabi ni Stregobor at Artorius na dapat na hindi sila tumulong sa Sintra dahil ilang dekada nang di tinatanggap ng mga ito ang mga mage nila. Sina Tisea naman ay nasabing kailangan nilang iligtas ang Sintra dahil posibleng isunod ng Nilfgaard ang iba pang kaharian. Ngunit nasabi ni Fringilla na kung ayaw nilang madamay ay huwag silang makialam sa kanila. Subalit hindi nagtagal ay sinang-ayunan ng karamihan na hayaan ang Sintra na mapabagsak ng Nilfgaard. Sa sunod na eksena ay napansin ng Witcher ang malaking hukbo ng Nilfgaard na papunta sa direksyon ng Sintra. Pagkatapos ay palihim na nakipagkita si Geralt kay Mousesack at nasabi nitong isang babae ang child surprise niya, ngunit matapos mamatay sa karagatan ng mga magulang ng bata ay ang reyna na ang nagpalaki sa kanya. Nasabi naman ni Geralt na napunta siya roon upang kunin ang child surprise niya at upang protektahan ito mula sa papalapit na pag-atake ng Nilfgaard. Ngunit inatasan pala ni Queen Calanta ang mga kawal niya na tapusin ang Witcher pero ginawang hostage ng bida si Mousesack at napilitan itong lumikha ng portal upang maitakas siya ng lugar. Maya-maya ay humarap si Geralt sa reyna na bihag pa rin si Mousesack at nasabi ni Calanta na pinagbantaan niya siya noon na wag nang bumalik ng Sintra. Kinumbinsi naman ni Geralt ang reyna na ibigay sa kanya ang prinsesa ngayong malalagay ito sa matinding panganib at napangako niyang ibabalik siya kapag natapos na ang pag-atake ng Nilfgaard. Mabigat ang kalooban na sumang-ayon sa kanya si Queen Calanta, ngunit kalaunan ay ibang dalagita ang planong ibigay ng reyna sa Witcher. Habang hinihintay ni Geralt ang paghanda ng dalagita ay tila kinontrol siya ng isang mahika palapit sa sikretong daan. Agad na pinasok ni Geralt ang passage hanggang sa mapunta siya sa likod ng kastilyo at doon niya nakita ang dalagita na nagpaalam sa tunay na Princess Cirilla habang naglalaro ito sa daan at nakadisguise. Inis na hinarap ni Geralt ang reyna sa kasinungalingan nito at sinabing nais niya lang protektahan si Ciri. Ngunit nasabi ni Calanta na mas malakas na ang puwersa ng kaharian ng Sintra at mapuprotektahan nila ang apo niya. Inatasan naman ni Queen Calanta si King East na samahan palabas si Geralt, ngunit dahil babalik pa rin ang Witcher sa Sintra para kay Ciri ay mabilis na kinulong siya ng hari. Makalipas ang ilang araw ay habang nakakulong si Geralt sa selda ng Sintra ay inatake na ng Nilfgaard ang buong kaharian. Pero ang Witcher ay napatumba ang isang kawal ng Sintra at kinuha ang susi nito upang makatakas ng selda niya. Pagkatapos ay magaling na kinalaban ni Geralt ang ilang mga Nilfgaardian soldiers sa daan. Kalaunan ay napansin ni Mousesack na nakatakas ang Witcher sa kulungan at sinabi niya ito kay Queen Calanta na kasalukuyang nanghihina sa nakaraang pakikipagsagupaan nila sa mga kalaban. Sinabihan naman ng reyna si Ciri na hanapin si Geralt dahil siya ang kapalaran niya at nagmadaling tinakas ang prinsesa ni Mousesack. Samantala, sinubukang hanapin ng Witcher si Ciri sa kastilyo ngunit hindi niya mahanap ang prinsesa sa paligid.
Sa kasalukuyang panahon ay mag-isang nagtungo si Cirilla sa market ng isang village pero nasabi sa kanya ng babaeng si Zola na mapanganib para sa kanya ang mag-isang paglalakad sa market at inalok siya nitong manatili sa bahay nila. Ngunit kalaunan ay nagmadaling nagnakaw si Siri ng isang kabayo upang makaalis ng market. Pagsapit ng gabi ay habang nagpapahinga si Cirilla sa kagubatan ay biglang nasundan siya ng mga kababata niya na nakita siya mula sa market. Ngunit napagplanuhan ng mga ito na nakawin ang kabayo ni Siri at ibigay siya sa Nilfgaard kapalit ng malaking halaga. Pero biglang tila nawala sa sarili ang dalagita at nagbigkas siya ng mga propesiya. Kinaumagahan ay ginising si Cirilla ni Zola at napansin niyang patay na ang mga kalalakihang umatake sa kanya pati na ang nanakaw niyang kabayo. Pagkatapos ay sinama si Siri ni Zola sa bahay niya. Makalipas ang ilang araw ay nakarating si Geralt sa camp ng mga Sintren survivor na inatake rin ng mga Nilfgaardian. Nakita naman sa camp ni Geralt ang lalaking si Yurga na sinusubukang bigyan ng maayos na libing ang labi ng mga Sintren. Subalit dahil na-attract sa mga bangkay ang mga necrophages ay inatake ng mga nilalang si Yurga at mabilis na tinapos ni Geralt ang mga ito. Pinaalis ng Witcher si Yurga at matapang na kinalaban niya ng mag-isa ang mga necrophages at kahit palabis na nahirapan ay nagawa niyang mapabagsak ang lahat ng mga nilalang. Ngunit nakagat pala sa hita si Geralt ng isang necrophage at nawalan siya ng malay. Samantala si Yennefer kasama sina Triss at ang iba pang mage ay sumakay sa isang bangka. Pagkatapos ay nagtungo sila sa Sodden Hill at mula sa isang wasak na gusali na kasama ang ibang refugee roon ay sinimulan nilang maghanda sa pag-atake nila sa Nilfgaard upang mapigilan ang mga ito na makaabante pa Hilaga at upang hindi masakop ng mga kalaban ang mga kaharian sa Hilaga. Pagsapit ng gabi ay sinabi ni Fringilla kay Cahir na nalaman niya sa mga tauhan nila na nasa Sodden Hill ang Brotherhood of Sorcerers upang pigilan silang makaabante pa Hilaga. Pinag-utos naman ni Cahir kay Fringilla na subukan ang depensa ng Brotherhood. Ilang saglit ay sinakripisyo ni Fringilla ang buhay ng ilang mga mage nila upang makalikha ng malalaking fireball at atakihin ang Brotherhood sa Sodden Hill. Pero si Yennefer ay buong lakas na pinigilan at pinatalsik ang bawat atake ni Fringilla. Kinaumagahan ng isang mage ng Nilfgaard ay nagkalat ng makapal na usok sa gubat ng Sodden at nang nagmamarcha ang mga sundalo ng Nilfgaard papunta sa Sodden Hill ay naghagis ang Brotherhood ng mga bote at pinana ito ni Sabrina sa ere upang pasabugan ang mga kalaban sa daan. Samantala si Triss ay lumikha ng mga kabute sa daan ng mga Nilfgaardian upang malason ang mga ito sa usok ng mga kabute. Si Coral naman ay magaling na tinapos ang isang grupo ng mga Nilfgaard soldiers gamit ang chaos magic niya. Kalaunan ay matapang na kinalaban ni Vilgefortz si Cahir subalit kahit pa binuhos ng sorcerer ang buong lakas at galing ay nagawang mapatalsik ng kalaban ang espada niya at malakas na tinulak siya nito sa bangin na kinauntog ng ulo niya sa isang puno. Maya-maya ay nagawang mabuksan ni Fringilla ang gate ng gusali at mula sa nagawa niyang portal ay pinapano niya sa mga kawal ang ilang miyembro ng Brotherhood sa loob. Ang Nilfgaardian mage naman ay nasawi sa gate ng gusali at nahulog nito ang isang box na naglalaman ng mga silver na bulati. Kalaunan ay nilapitan ni Tisea si Fringilla upang kumbinsihin siyang sumama uli sa kanila pero tumanggi ang babae at inatake niya ang Rectoress ng Demeritium bago siya lumayo. Samantala si Geralt ay niligtas pala ni Yurga at sinakay sa kartilya nito. Hindi nagtagal sa paglapit ng mga kawal ng Nilfgaard sa kastilyo ng Sodden Hill ay tinapos ng mga ito sina Coral at ang iba pang kasamahan nila. Si Triss naman ay lumikha ng mga sanga sa pinto upang may sarado ang daan ngunit ang isang kawal ay sinunog ang kaliwang kamay ng sorceress. Ilang saglit ay biglang sinaksak ni Sabrina si Yennefer sa tiyan at nakita niyang pinasok ng bulati ang tenga niya. Maging ang mga kabataang refugee na nakontrol rin ng mga bulati ay naghulog ng mga bote sa iba pa nilang bote at sumabog ito ng napakalakas sa buong gusali. Bumagsak si Yenna mula sa tower pero napansin ng babae na wala na sa kontrol ng bulati si Sabrina. Maya-maya nang nagkamalay na si Vilgefortz ay nakakita siya ng sugatang mage na kasamahan nila at walang awang tinapos niya ito. Pagsapit ng gabi ay kahit iilan na lang ay patuloy na nakipaglaban ang mga miyembro ng Brotherhood of Sorcerers sa mga kawal ng Nilfgaard. Hindi nagtagal ay nahanap ni Yennefer si Tisea sa kagubatan na labis na nanghihina. Sinabihan naman ng Rectoress si Yenna na pakawalan ng chaos magic niya at hayaan itong sumabog. Agad na hinigop ni Yenna ang mga apoy sa paligid at pagkatapos ay inatake ng babae ang lahat ng Nilfgaardian soldiers sa paligid gamit ang nalikha niyang napakalakas na apoy na kumalat sa malaking parte ng kakahuyan. Ngunit pagkatapos ng pag-atake ni Yennefer sa mga kalaban ay napansin ni Tisea na biglang nawala ang babae. Kalaunan sina King Foltest at ang buong hukbo niya ay nakarating na sa Sodden Hill, samantala si Geralt ay ginamot ng ina niyang si Vicenna na nagkataon na naglalakbay sa lugar nang narinig niya ang paghingi ng tulong ni Yurga. Matapos namang mapagaling ni Vicenna si Geralt ay pinatulog niya uli ang anak at maya-maya paggising ng bida ay wala na ang ina niya.
Pagsapit ng umaga ay napagpasyahan ni Cirilla na patuloy na hanapin si Geralt at palihim na umalis siya sa bahay ni Zola. Kalaunan ay pinunta ni Yurga si Geralt sa bahay nila at makikitang asawa pala niya si Zola at nabanggit ng babae sa kanya ang tungkol sa dalagita na nakita nito sa kagubatan. Nang narinig yun ni Geralt ay naalala niya ang nasabi ni Renfri sa kanya noon kaya't nagmadali siyang naglakad sa kalapit na kakahuyan at ilang saglit lang ay laking gulat ng bida na makita roon si Cirilla at niyakap siya ng dalagita. Natanong naman sa kanya ni Ciri kung sino si Yennefer. Dito na nagwawakas ang astig na istorya ng palabas mga Huwan. Kung natuwa at nagustuhan nyo ang ating tinampok na pelikula ngayong araw ay maaari nyo rin panuorin ang iba pang mga Tagalog recaps natin sa main page ng ating channel, at syempre huwag nyong kalimutan na mag-like, subscribe at mag-hit ng notification bell dahil marami pa tayong tatampok na exciting na mga pelikula sa mga susunod na linggo. See you on the next one mga Huwan.